Napakasengit ng sikat ng araw sa katanghalian. Tila isang nagbabagang bola ng apoy na nakabitin sa ituktok ng kalangitan, sinusunog ang aspaltadong kalsada na kumikinang na parang pinainit na bakal. Sa sangandaan ng pangunahing daan sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna, nagsisimula ng maging maingay ang paligid dahil sa busina ng mga sasakyan at alikabok na nagliliparan. Isang dalaga na nakasuot ng unipormeng puti at kulay abo, may itim na hijab at asul na denim jacket ang huminto sa gilid ng kalsada. Sa ilalim niya, isang kumikinang na pulang sports motorcycle na halatang bago. Isang pinakabagong modelo ng Honda GS na ang plaka ay puti pa at halatang kalalabas lang sa kasa. Ang pangalan niya ay Isabela Reyes, isang mag-aaral sa grade 12 ng Santa Rosa National High School. Kilala siya bilang isang tahimik at halos hindi napapansing estudyante sa paaralan, ngunit lingid sa kaalaman ng marami, sa labas ng oras ng klase, madalas niyang gamitin ang motor ng kanyang ama para magsanay para sa mga lokal na karera. Ang motor na iyon ay regalo mula sa kanyang ama, isang mataas na opisyal ng militar na kasalukuyang nakaduty sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Sa araw na iyon, ang tanging balak ni Isabela ay kunin ang kanilang group project sa bahay ng isang kaibigan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang munting lakad na iyon ay magiging mitsa ng isang malaking pangyayari na iayanig sa buong lungsod. Sa sangandaan na iyon, may 3 pulis mula sa traffic unit na nakatayo. Sila ay nagsasagawa ng isang regular na operasyon, isang checkpoint para sa mga motorista. Isa sa kanila, si Police Senior Master Sergeant Berto Vargas, ay kilala sa pagiging istrikto at malupit, at madalas gamitin ang mga checkpoint bilang pagkakataon para makakuha ng sipang kape. Nang masilayan ng kanyang mga mata ang kumikinang na pulang motor ni Isabela sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Wow, mamahaling motor to. Siguradong anak mayaman, bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang sombrero. Itinaas niya ang kanyang kamay upang patigilin si Isabela na handa ng umandar. Hinto, miss, malakas niyang sabi. Magalang na tumabi si Isabela. Magandang tanghali po, sir. Bakit po? Tanong niya nang may paggalang. Tingnan ko ang mga papeles mo. Lisensya at rehistro, maikling sagot ni Vargas, habang pinapasadahan ang tingin ang motor mula sa tambutso hanggang sa manibela. Nagmamadaling binuksan ni Isabela ang kanyang maliit na bag. Dala niya ang isisi ng motor, ngunit ang kanyang lisensya ay naiwan sa bahay. Kaka-17 lang niya ilang buwan na ang nakalipas, at bihirang isama ng kanyang ama sa mga formal na pagsasanay sa pagmamaneho. Paumanhin po, sir. Naiwan ko po ang lisensya ko sa bahay. Pero kompleto po ang rehistro. Ito po, sabi niya habang iniaabot ang mga papel. Umiling si Vargas, pinipigilan ang isang mapanuyang ngiti. Naku, paanong kumpleto kung wala kang lisensya? Paglabag yan, miss. Paumanhin po, sir. Pwede ko po bang kunin sa bahay? Hindi naman po kalayuan, pakiusap ni Isabela na may mahinahong boses. Ngunit ang kahinahunan niyang iyon ay tila lalong ikinainis ni Vargas. Pakiramdam niya ay minamaliit ang kanyang otoridad. Huwag mo akong turuan, ha? Ano sa tingin mo to, palaruan, tumaas ang kanyang boses, kaya't napalingon ang ilang motorista. Lumapit ang 2 kasamahan ni Vargas. Isa sa kanila, si Police Corporal Leo Santos, ay tila nag-aalangan. Berto, tama na yan. Bata pa yan, baka nagsasabi ng totoo. Hayaan mo nang kunin ang lisensya. Ngunit ayaw magpatalo ni Vargas. Sa halip, nangutya pa siya. Mga bata ngayon, porket maganda ang motor, minamaliit na ang mga pulis. Ang mga motor na ganito, siguradong maraming kalokohan yan. Yumuko siya at tiningnan ang plaka. Pagkatapos, bigla siyang nagsalita na may tono ng pagdududa, teka. Bakit iba ang address sa rehistro sa nakalagay dito? Nagulat si Isabela. Ha? Hindi po, sir. Tama po yan. Kakalabas lang po ng motor na ito sa dealer. Pabalang na sumagot si Vargas. Puro kadahilan. Malinaw na hindi kumpleto ang papeles mo. Baka peke pa yung rehistro mo. Lalong uminit ang sitwasyon. Nagsimula nang huminto ang mga tao para manood. Ang ilang dumaraang motorista ay nagdahan-dahan, interesado sa munting gulo.
Nagsimula ng matakot si Isabela. Hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganitong pakikitungo mula sa pulis, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Sir, wala po akong ginagawang masama. Kung may kasalanan man ako, handa po akong magpatiket ng opisyal, hindi po yung minumurahan ako ng ganito. Ang mga salitang iyon ay parang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Lumapit si Vargas, matalim ang tingin. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Akala mo ba hindi ko alam na susubukan mo akong suhulan, ha? Gulat na tanong ni Isabela. Sumigaw si Vargas sa dalawa niyang kasama. Leo, kunin mo ang motor na to. Dalhin natin sa presinto. Huwag nating hayaang makatakas. Si Corporal Santos ay napatingin kay Isabela na may pag-aatubili. Berto, estudyante pa lang yan. Tiketa na lang natin ng maayos. Ngunit si Vargas ay nilamon na ng kanyang galit. Hinila niya ng marahas ang motor ni Isabela. Hinawakan ni Isabela ang manibela, sinusubukang pigilan ito. Sir, pakiusap, huwag niyong kalagkarin. Motor po yan ng tatay ko. Hayaan mo. Baka nakaulang tong motor na to, sigaw ni Vargas. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang ilang residente ay nagsimula ng ilabas ang kanilang mga cellphone at mag-record. Sinubukan ni Isabela na magpaliwanag, ngunit lalo lang nawala sa kontrol si Vargas. Binuksan niya ang tangke ng motor at tiningnan ang isang maliit na bote na mailamang gasolina sa kanyang kamay. Sabi mo motor ng tatay mo, ha? Tignan natin kung sino ang tatay mo. Kung totoong sayo to, sabi niya na may mapanuyang iti, tapos. Kaskas. Isang pusporo ang sinindihan. Sir, wag, sigaw ni Isabela. Pero huli na ang lahat. Sa loob ng ilang segundo, sinakmal ng apoy ang natapong gasolina sa ilalim ng motor. Lumaki ang apoy, nilamon ang upuan at ang katawan ng motor. Nagsigawan ang mga tao. Diyos ko, baliw! Sinunog ang motor. Sir, huwag kayong maging marahas. Napaupo si Isabela sa mainit na aspalto, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang tunog ng apoy, ang sigawan ng mga tao, at ang amoy ng nasusunog na gasolina ay nagpaikot sa kanyang ulo. Ang motor na ipinagmamalaki ng kanyang ama ay nagiging abo na ngayon sa harap ng kanyang mga mata. Hindi nagtagal, isang tunog ng sirena ang narinig na papalapit. Isang patrol car ang dumating, sakay si Police Captain Mateo Cruz, ang hepe ng istasyon sa lugar na iyon. Agad siyang bumaba nang makita ang kumpulan ng mga tao. Anong gulo to? Malakas niyang tanong. Agad na nagulat si Corporal Santos. Sir, may kaunting problema po. Itong bata, wala daw pong dalang lisensya, pero si Vargas. Lumampas po sa dapat gawin. Tiningnan ni Cruz si Isabela na umiiyak pa rin. Sino ka, Hija? Anong nangyari? Hindi sumagot si Isabela, nakayuko lamang, hawak-hawak ang rehistro na buo pa sa kanyang kamay. Ngunit nakita ni Cruz ang pangalan na nakasulat doon, General Ricardo Reyes. Agad na nanlamig ang kanyang dugo. Ricardo Reyes, bulong niya sa sarili. Kilalang-kilala niya ang pangalang iyon. Isang general ng Armed Forces of the Philippines na kasalukuyang may mataas na posisyon sa Camp Aguinaldo. Tiningnan ni Cruz si Vargas na namumutla. Alam mo ba kung kaninong motor ang sinunog mo? Natahimik si Vargas. Anong ibig niyong sabihin, sir? Motor yan ng anak ni General Reyes. Kakasunog mo lang sa motor ng anak ng isang general. Biglang tumahimik ang lahat. Pati ang mga taong nanonood ay natigilan. Umatras si Vargas, ang mukha niya ay putlang-putla na parang papel. Ano? Anak ng general? Iniangat ni Isabela ang kanyang mukha, namumula ang mga mata sa pagpipigil ng iyak. Sinabi ko na po, sir, motor to ng tatay ko. Pero hindi po kayo naniwala. Agad na inutusan ni Cruz ang kanyang mga tauhan na apulahin ang natitirang apoy. Tiningnan niya si Isabela na puno ng pagsisisi. Hija, pasensya ka na sa amin. Lahat ay aayusin namin. Pakiusap, sumama ka sa opisina para maging malinaw ang lahat. Tumango si Isabela ng walang imik. Nang hapong iyon, ang video ng insidente ay kumalat na sa social media. Sa loob lamang ng ilang oras,
Ang post ng mga residente na nag-record kay Vargas habang sinusunog ang motor ay naging viral na may milyon-milyong views. Bumaha ang komento mula sa mga netizen. Mga pulis na ganito ang sumisira sa imahe ng Kawawa naman yung high school girl. Pasensya na, miss. Naku, kung anak talaga ng general yan, lagot si Vargas. Samantala, sa kanyang opisyal na tirahan sa Quezon City, si General Ricardo Reyes ay nag-iinspeksyon ng mga dokumento sa kanyang opisina. Isa sa kanyang mga aide ang nagmamadaling pumasok. Report, sir. Paumanhin po. May viral video po. Mukhang sangkot po ang anak ninyo. Tiningnan ni Reyes ang screen ng cellphone na iniabot ng aide. Nagbago ang kanyang mukha at ang kanyang kamay ay kumuyom. Tawagan mo ang regional director ng Calabarzon. Ngayon din ni. Mabilis na bumagsak ang gabi sa Santa Rosa. Ang ambon ay nagsimulang magbasa sa mga kalsada ng maliit na lungsod, pinapakalma ang alikabok na kaninang tanghali ay nagliliparan. Ngunit sa himpilan ng pulisya ng Santa Rosa, ang kapaligiran ay malayo sa pagiging kalmado. Lahat ay tila kinakabahan. Sa gitnang silid, si Captain Mateo Cruz ay nakaupo sa harap ng isang mesang kahoy na may malungkot na mukha. Sa harap niya, si Senior Master Sergeant Berto Vargas ay nakayuko lamang. Samantala, si Corporal Leo Santos ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin na maihalong awa at galit. Sa labas ng silid, ilang mga mamamahayag na ang nagkukumpulan. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap, naghihintay ng opisyal na pahayag. Ang video ng pagsunog sa motor ay napanood na ng mahigit 7 milyong beses. Ang hashtag na pulisunog motor ay nangunguna sa trending topic sa Twitter noong gabing iyon. Tiningnan ni Cruz si Vargas ng matalim. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo kaninang tanghali? Nanatiling tahimik si Vargas. Hindi lang ito paglabag sa disiplina. Dinungisan mo ang buong institusyon sa harap ng publiko. Sinunog mo ang motor ng isang bata nang walang malinaw na dahilan. At ngayon, lumalabas na anak pala siya ng isang general. Anak ni General Ricardo Reyes. Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan nito? Tumaas ang boses ni Cruz. Kinagat ni Vargas ang kanyang labi. Hindi. Hindi ko po alam, sir. Nagalit lang po ako. Mataas po kasi siyang magsalita. Akala ko po minamaliit niya ako. Galit, hinampas ni Cruz ang mesa. Sa tingin mo ba pwedeng gamitin ang unipormeng ito para ilabas ang galit? Tayo ay mga tagapagtanggol, hindi mga siga sa kanto. Sa wakas ay nagsalita si Santos ng mahina. Sir, pahintulutan po akong magsalita. Sa simula pa lang po, pinigilan ko na siya, pero... Itinaas ni Cruz ang kanyang kamay. Alam ko, Leo. Ikaw at ang isa pang miyembro ay nakagawa na ng ulat. Salamat. Pero huli na, naging viral na. Ngayon, lahat tayo ay damay. Sa isang hiwalay na silid, si Isabela ay nakaupo suot ang isang makapal na jacket, tahimik na nakayuko. Ang kanyang mukha ay halatang gulat pa rin. Sa tabi niya ay isang babaeng pulis, si Crisefie. Gina David, na sinusubukang pakalmahin siya sa pamamagitan ng isang basong mainit na tsaa. Hiza, ayos ka lang ba? Kumain ka na ba? Malambing niyang tanong. Umiling lang si Isabela. Hindi pa rin po ako makapaniwala, ma'am. Sinunog lang po ang motor ng ganoon. Samantalang hindi ko lang po dala ang lisensya ko. Dahan-dahang tumango si Crisefie. David. Alam ko, malaking pagkakamali ang ginawa niya. Tinawagan na ng hepe natin ang Internal Affairs Service. Bukas ng umaga, iimbestigahan ang lahat. Huminga ng malalim si Isabela. Ayoko pong gumawa ng malaking gulo, ma'am. Gusto ko lang po ng hustisya. Para ang mga taong tulad niya ay hindi na basta-basta na lang mang-aabuso ng kapwa. Samantala, sa Quezon City, si General Ricardo Reyes ay papunta na sa Santa Rosa kasama ang dalawa niyang aide. Hindi na siya naghintay ng opisyal na ulat mula kaninuman. Bilang isang ama, ang alam lang niya ay napahiya ang kanyang anak sa daan, at ang gumawa nito ay nakasuot ng uniporme ng estado. Ang biyahe noong gabing iyon ay tinahak sa loob ng 2 oras. Nang huminto ang kanyang itim na sasakyan sa harap ng himpilan ng pulisya ng Santa Rosa bandang 3:00 ng madaling araw,
lahat ng mga miyembrong nagbabantay ay agad na tumayo ng tuwid. Sino ang hepe dito? Ang boses ni Reyes ay mabigat at kalmado, ngunit ang lamig nito ay nagpatigas sa lahat. Lumabas si Captain Cruz, yumuko ng may paggalang. Ako po, General. Paumanhin po sa hindi magandang pangyayaring ito. Nadetain na po namin ang miyembrong sangkot. Nasaan ang anak ko? Tanong ni Reyes. Nasa pahingahan po, sir. Kasama po ng isa naming miyembro. Mabilis na naglakad si Reyes. Pagbukas niya ng pinto ng silid, agad na tumingin at tumayo si Isabela. Papa, mahina niyang sabi. Lumapit si Reyes at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ayos ka lang ba, anak? Umiling lang si Isabela. Bumagsak ang kanyang mga luha sa balikat ng ama. Marahang tinapik ni Reyes ang kanyang likod. Sige na, nandito na si Papa. Ilang minuto ang lumipas, si Reyes ay nakatayo na sa silid pulungan ng himpilan, sa harap ni Cruz at Vargas. Ang hangin sa silid ay tila hindi gumagalaw. Anong pangalan mo? Tanong ni Reyes nang hindi direktang nakatingin. Vargas po, sir, maliit niyang boses. Senior Master Sergeant po. Tumingin ng diretso si Reyes. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Alam mo ba kung bakit ako galit? Hindi dahil sinunog mo ang motor ng anak ko. Ang motor, mabibili ulit. Pero ang dignidad ng anak ko, tinapakan mo sa harap ng maraming tao. Hindi naglakas loob si Vargas na tumingin. Kung sa tingin mo ay makapangyarihan ka dahil sa uniforme mo, ibig sabihin hindi ka karapat-dapat na isuot yan. Ang uniformeng ito ay para magprotekta, hindi para mang-api. Ang boses niya ay mahina, ngunit bawat salita ay tumutusok. Nagsalita si Cruz. General, handa po kaming gumawa ng mahigpit na aksyon. Tinawagan na po namin ang V, at bukas ng umaga, magsisimula na po ang opisyal na investigasyon. Tumango si Reyes ng malamig. Mabuti. Hindi ako makikialam sa proseso ninyo. Pero sisiguraduhin kong malalaman ng publiko na hindi lahat ng pulis ay tulad niya at kailangang umiral ang hustisya. Kinaumagahan, dumating na ang mga taga-media. Mga reporter mula sa ZII, online news portals, lahat ay nagkukumpulan sa harap ng himpilan. Sa harap ng mga kamera, nagbigay ng opisyal na pahayag si Captain Cruz. Ikinalulungkot po namin ang ginawa ng aming miyembro, si Isidesberto Vargas, na nagsunog ng motor ng isang sibilyan habang nagtitiket. Ang kilos na iyon ay hindi naaayon sa aming mga pamamaraan. Siya ay aming idinetin at ipinasa na ang kaso sa VIS para sa karagdagang proseso. Pinuri ng publiko ang mabilis na hakbang na iyon. Ngunit sa kabilang banda, ang pangalan ni Vargas ay naging simbolo na ng arogansya ng mga nasa kapangyarihan. Sa kanyang simpleng bahay sa gilid ng lungsod, pinanood ng asawa ni Vargas ang balita habang umiiyak. Niyakap niya ang kanyang maliit na anak. Nagkamali ang tatay mo, anak. Pero sana matauhan siya, mahina niyang sabi. Si Vargas mismo ay nakaupo sa detention cell ng himpilan noong gabing iyon. Nakayuko ang kanyang ulo. Sa kanyang isipan, ngayon lang niya napagtanto kung gaano kadaling masira ang kanyang buhay dahil lamang sa isang iglap na galit. Naalala niya ang mukha ng sarili niyang anak na babae sa bahay, marahil ay kaedad ni Isabela. Bumulong siya ng mahina, kung ang anak ko ang ginanito, siguradong magagalit din ako. Samantala, si Isabela at ang kanyang ama ay bumalik na sa isang hotel matapos ang proseso ng pagkuha ng testimonya. Ngunit ang atensyon ng publiko ay hindi pa rin humuhupa. Sinusubukan pa rin siyang kapanayamin ng mga mamamahayag. Isasampa mo ba ang kasong ito sa korte, Isabela? Tanong ng isang reporter. Sumagot si Isabela, kalma lang po. Ipinapaubaya ko na po ang lahat sa batas. Ang gusto ko lang po ay hindi na mangyari ang ganitong insidente sa iba. Hindi lang dahil anak ako ng kung sino, kundi dahil ito ay tungkol sa tamang pakikitungo sa kapwa-tao. Ang sagot na iyon ay naging viral sa media. Maraming netizen ang pumuri sa katapangan at kahinahunan ni Isabela. Anak ng general pero napakababa ng loob. Saludo! Ang galing niyang magsalita, napaka-mature. Sana maraming pulis ang matuto sa kasong ito. 3 araw ang lumipas, nagsagawa ng press conference ang Police Regional Office Apathy.
Sa isang malaking silid, mga matataas na opisyal ng pulisya ang nakatayo sa likod ng isang podyum. Opisyal naming tinatanggal sa pwesto si Berto Vargas at ipoproseso siya sa ilalim ng batas kriminal at administratibo. Hindi ko konsintihin ng kapulisan ang anumang uri ng karahasan, lalo na laban sa mga sibilyan. Ang balitang iyon ay tinanggap ng may ginhawa ng publiko. Ngunit sa gitna ng lahat ng atensyon, si Isabela ay nagsulat ng isang bukas na liham sa social media. Hindi ko nais makita ang isang tao na maparusahan dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa hustisya. Naniniwala ako na marami pa ring mabubuting pulis na nagbabantay sa atin ng buong puso. Ang post na iyon ay ibinahagi ng milyon-milyong beses. Maging ang chief mismo ay nag-iwan ng komento, "Salamat sa iyong pagiging mature, Isabela. Kailangan ng bansa ng mga kabataang tulad mo." Noong gabing iyon, sa balkonahe ng hotel, magkatabing nakaupo si Isabela at ang kanyang ama, nakatingin sa kalangitan. "Papa," mahina niyang sabi. "Galit po ba kayo sa akin? Dahil lumaki po ang isyong ito." Umiling si Reyes. "Hindi, anak. Ipinagmamalaki pa nga kita. Nanatili kang kalmado. Hindi ka gumanti ng galit. Patunay iyon na mas mature ka pa kaysa sa maraming taong may matataas na ranggo." Ngumiti si Isabela ng bahagya. "Gusto ko lang po na lahat ng tao, kahit mga pulis, ay maalala na lahat tayo ay tao. Isang pagkakamali lang, isang pagkawala ng pasensya, ay maaaring sumira sa lahat." Tiningnan siya ni Reyes, tinapik ang kanyang balikat. "Tama ka. Minsan, ang pinakamalaking aral ay nagmumula sa pinakapait na karanasan." Samantala, sa detention cell, tiningnan ni Vargas ang litrato ng kanyang pamilya na dinala ng kanyang asawa kaninang hapon. Nilagdaan na niya ang papeles para sa kanyang suspensyon, ngunit sa kanyang mukha, mayroong bahagyang kapayapaan. Bumulong siya, "Siguro ito ang tamang kabayaran para matuto ako." Isang linggo ang lumipas, nakatanggap si Isabela ng isang opisyal na liham mula sa kapulisan na naglalaman ng formal na paghingi ng tawad mula sa institusyon. Inalok din siyang palitan ng bago ang nasunog niyang motor. Ngunit tinanggihan niya ito. "Hindi ko po kailangan ng kapalit. Ang gusto ko lang po sana ay ilagay ang nasunog na motor na iyon sa harap ng himpilan ng pulisya. Bilang paalala, ang hiling na iyon ay pinagbigyan. Ang sunog na motor ay inilagay ngayon sa harap ng himpilan ng Santa Rosa, na may isang maliit na plaking nakasulat, 'Ang kapangyarihan na walang empatya ay nag-iiwan lamang ng abo." Sa pagtatapos ng linggo, bumalik si Isabela sa paaralan. Sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan ng yakap at palakpakan. Yumuko siya sa hiya, ngunit hindi maitago ang isang maliit na ngiti. Samantala, sa di kalayuan, isang lalaking nakasibilyan ang nakatayo sa kabilang kalsada, nakatingin sa direksyon ng paaralan. Si Vargas iyon. Tinanggal na siya sa serbisyo, ngunit palihim siyang pumunta para lamang masigurado na maayos ang kalagayan ni Isabela. Yumuko siya at tumalikod. Sa kanyang mga mata, may luhang dahan-dahang pumatak, ngunit sa kanyang puso, may isang pangungusap na umalingaw-ngaw. "Kung maibabalik ko lang ang oras, pipiliin kong maging mahinahon." 3 linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente, at ang lungsod ng Santa Rosa ay tila bumalik na sa dati nitong katahimikan. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may malaking pagbabago na unti-unting nagaganap. Sa harap ng himpilan ng pulisya, ang sunog na pulang sports motor ay nakatayo pa rin sa ilalim ng isang bubong na salamin. Hindi na mabasa ang plaka nito, ngunit ang hugis ng tangke ay malinaw pa rin. Bawat mamamayan na pumupunta sa himpilan, maging para kumuha ng lisensya o mag-ulat ng nawawalang gamit, ay humihinto sandali sa harap ng motor na iyon. Sa ilalim nito ay nakasulat, "Ang pinakamaliit na pagkakamali ay kayang sunugin ang pinakamalaking tiwala." Ang mga salitang iyon ay naging isang matalim na paalala. Hindi lamang para sa mga pulis, kundi pati na rin sa mga mamamayan. Una, ang pagbabago sa himpilan ng Santa Rosa. Si Captain Cruz ay mas naging istrikto, ngunit mas naging bukas din. Natanto niya na ang imahe ng pulisya ay hindi lamang tungkol sa uniforme, kundi sa pag-ugali ng bawat miyembro nito. Tuwing umaga bago ang pormasyon, tumatayo siya sa harap ng kanyang mga tauhan at sinasabi, "Kung hindi ninyo kayang kontrolin ang inyong ego, hubarin ninyo ang uniforme ninyo." Dahil ang uniformeng ito ay hindi panangga sa arogansya,
kundi responsibilidad para sa katarungan. Inimbitahan pa niya ang mga estudyante mula sa high school upang makita mismo ang proseso ng serbisyo publiko. Minsan ay inimbitahan din doon si Isabela upang magsalita sa harap ng 12-12 ng miyembro ng kapulisan. Mga ginoo at ginang na pulis, sabi niya noon na may mahinahong boses, ngunit malalim ang kahulugan, kami pong mga ordinaryong mamamayan ay gusto lamang na ituring bilang tao. Kung kami po ay nagkamali, tiketa ninyo kami. Pero pakiusap, huwag ninyo kaming maliitin. Dahil kapag nawala na ang respeto, mahirap na itong ibalik. Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng mahabang palakpakan. Ilang miyembro ang napayuko, pinipigilan ang kanilang emosyon. Kabilang na si Corporal Leo Santos, na mula pa sa simula ay alam na mali ang ginawa ni Vargas, ngunit hindi nagkaroon ng sapat na lakas ng loob para pigilan ito. Pagkatapos ng programa, nilapitan ni Santos si Isabela. Isabela, gusto kong humingi ng tawad. Nandoon ako noong nangyari iyon, pero hindi ako naglakas loob na pumigil. Naging duwag ako. Tiningnan siya ni Isabela ng mailambing. Hindi po, sir. Nanatili po kayo sa tamang landas. Minsan, ang pananahimik ay isang mahirap na paraan din ng paglaban. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Santos. Natanto niya na ang katapangan ay hindi lamang tungkol sa pagsigaw, kundi tungkol din sa pagpili na manahimik sa tamang pagkakataon at panagutan ito pagkatapos. Ikalawa, sa likod ng pinto ng tahanan ni Vargas. Samantala, sa maliit na bahay sa gilid ng lungsod, ang kapaligiran ay nananatiling tahimik. Si Vargas ay opisyal ng tinanggal sa serbisyo. Nagtatrabaho siya bilang isang pribadong driver habang hinihintay matapos ang proseso ng kanyang kaso. Sa tuwing dumadaan siya sa harap ng himpilan, palagi siyang tumitingin mula sa malayo. Doon, ang sunog na motor ay nakatayo pa rin na parang salamin na tumitingin pabalik sa kanya. Noong gabing iyon, nakaupo siya sa beranda ng bahay, kasama ang kanyang asawa. Mahal, gusto kong humingi ng tawad ng personal sa batang iyon, mahina niyang sabi. Tiningnan siya ng kanyang asawa nang may pag-aalinlangan. Sigurado ka bang tatanggapin ka niya? Hindi ko alam, sagot niya. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ako personal na humihingi ng tawad. Sa wakas, makalipas ang 2 araw, naglakas loob si Vargas na pumunta sa paaralan ni Isabela. Dumating siya nang hindi nakauniporme. Isang luma at gusot na damit lamang at isang mukhang pagod sa harap ng tarangkahan. Humingi siya ng pahintulot sa gwardiya ng paaralan. Si Isabela, nakadarating lang mula sa klase, ay agad siyang nakilala. Biglang tumahimik ang paligid, tumigil sa pag-uusap ang kanyang mga kaibigan. Vargas, sabi niya nang may pag-iingat. Yumuko ang lalaki. Hija. Gusto ko lang sanang humingi ng ilang sandali. Nakatayo sila sa ilalim ng isang puno ng fire tree na namumulaklak. Ang hangin ng hapon ay tila mabigat ngunit kalmado. Nandito ako hindi para ipagtanggol ang sarili ko. Alam kong malaki ang pagkakamali ko. Nawala ako sa aking sarili at nakalimutan ko kung sino dapat ako. Humihingi ako ng tawad mula sa puso. Tiningnan siya ni Isabela ng matagal, at pagkatapos ay nagsalita ng mahina, pinatawad ko na po kayo, sir. Mula pa noong unang araw, alam ko pong hindi kayo masamang tao. Nawala lang po kayo sa landas noong mga oras na iyon. Napaluha si Vargas at lalo pang yumuko. Salamat, Hija. Mas matatag ka kaysa sa inaakala ko. Tumalikod siya at umalis. Mula sa malayo, pinanood lamang ni Isabela ang likod ng lalaki na dahan-dahang naglalakad, na parang isang taong maraming taong nagpasa ng mabigat na dalahin at sa wakas ay naibaba na ito. Ikatlo, si Isabela at ang bakas ng pagiging viral. Ang kahinahunan ni Isabela ay nagdulot pala ng panibagong alon. Maraming media outlet ang gustong imbitahan siya para magsalita tungkol sa empatya at responsibilidad sa lipunan. Sa una ay tumanggi siya, ngunit matapos makipag-usap sa kanyang ama, pumayag siyang dumalo sa isang seminar na inorganisa ng isang unibersidad sa Maynila. Doon, sa harap ng daan-daang mag-aaral at ilang opisyal, nagkwento siya ng walang script. Ang ikinalungkot ko ay hindi dahil sinunog ang motor ko, kundi dahil napagtanto ko na maraming tao na mas mahina kaysa sa akin ang marahil ay walang pagkakataong marinig. Nagkataon lang na anak ako ng isang taong may ranggo.
Pero paano naman ang mga taong walang sinuman? Natahimik ang buong silid. Ilang estudyante ang seryosong nagtatala. Nagpatuloy siya, ang hustisya ay hindi lamang para sa mga maimpluwensya. Ang hustisya ay dapat na siyang pinakapangunahing bagay sa buhay ng isang bansa. Ang talumpating iyon ay muling naging viral. Ngayong beses, hindi dahil sa trahedya, kundi dahil sa karunungan ng isang dalaga. Ika-4, ang pagninilay ng ama. Si General Reyes, na noong una ay galit na galit, ay nagsimula ng huminahon. Natanto niya na ang pangyayaring iyon ay hindi lamang isang pagsubok para sa pulisya, kundi pati na rin sa kanyang sarili bilang isang ama at opisyal. Sa isang maikling panayam, tinanong siya ng isang reporter, "Sir, ano po ang naramdaman ninyo pagkatapos ng insidente?" Bahagyang umiti si Reyes. "Nadismaya ako, syempre. Pero natuto rin ako. Minsan, masyado tayong abala sa paghingi ng respeto na nakakalimutan nating itanim ang empatya sa ilalim nito." Iminungkahi niya ang isang programa ng kooperasyon sa pagitan ng IFI at IF para bumuo ng isang magkasanib na pagsasanay tungkol sa etika sa serbisyo publiko at pagkontrol ng emosyon. Ang ideyang iyon ay mainit na tinanggap. Kung gusto nating respetuhin tayo ng taong bayan, sabi niya, dapat tayong magsimula sa pagrespeto muna sa kanila. Ika-5, ang lungsod na natututo. Sa paglipas ng panahon, nakita ng mga taga Santa Rosa ang isang tunay na pagbabago. Ang mga pulis sa mga checkpoint ay mas magalang na ngayon. Hindi na sila naninigaw kundi ngumingiti. Isang tricycle driver ang nagkwento sa isang lokal na mamamahayag, ngayon, kapag may checkpoint, wala nang naninigaw. Magalang sila, kaya sumusunod din kami. Ewan ko kung dahil sa trauma o talagang natuto na sila, pero iba na ang pakiramdam. Maging ang mga bata sa paaralan ay madalas na iniimbitahan para sa mga dialogo tungkol sa batas trapiko at karapatan ng mamamayan. Ang programa ay pinangalan ng Imula Abo, naging pananagutan. Ito ay sinimulan mismo ni Captain Cruz at inaprubahan ng Regional Office. Hiniling pa niya kay Isabela na maging maliit na ambasadres para sa programang pang-edukasyon na iyon. Sa una ay tumanggi si Isabela, ngunit sa huli ay pumayag sa isang kondisyon, sasali po ako basta hindi para sa publicity, kundi para sa tunay na pagbabago. Ngumiti si Cruz. Deal, Hija. Iyan mismo ang kailangan namin. Ika-6, ang usapan sa parke ng lungsod. Makalipas ang ilang buwan, ang kapaligiran sa Santa Rosa ay ibang-iba na. Si Isabela ay nakaupo ngayon sa parke ng lungsod kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Alia, habang kumakain ng ice cream. "Napansin mo ba, Bella?" sabi ni Alia habang nakangiti. "Sikat ka na ngayon. Lahat ng tao kilala ka bilang yung dalagang sinunog ang motor pero hindi gumanti." Mahinang tumawa si Isabela. "Ayokong makilala dahil doon, Alia. Gusto kong makilala dahil may nagawa akong pagbabago." Tumango si Alia. "At nagawa mo na yon." Natahimik sila sandali, pinagmamasdan ang daloy ng trapiko sa di kalayuan. Wala nang pulis na sumisigaw sa kalsada. Wala nang mamamayan na natatakot kapag may checkpoint. Lahat ay mas maayos at makatao. Ika-7, isang hindi inaasahang liham. Isang hapon, nakatanggap si Isabela ng isang liham sa bahay. Walang pangalan ng nagpadala. Sa loob nito ay isang piraso lamang ng papel na may simpleng sulat kamay. "Salamat sa pagtuturo sa akin ng halaga ng pasensya." Mula sa isang taong minsan ay naligaw ng landas. Matagal na tiningnan ni Isabela ang liham. Tumulo ang kanyang luha, ngunit ngayon, hindi dahil sa galit o lungkot, kundi dahil sa pagkaantig. Ngumiti siya ng bahagya at bumulong, "Sa wakas, natuto rin kayo mula sa sugat na iyon." Ika-8, isang bagong araw. Makalipas ang isang taon, sa harap ng himpilan ng Santa Rosa, isang maliit na monumento na gawa sa metal at hinugis na parang pakpak ng apoy ang itinayo. Sa ilalim nito ay nakasulat, "Mula sa abo ng pagkakamali, isinilang ang kamalayan." Ang seremonya ng pagpapasinaya sa monumentong iyon ay dinaluhan ng mga pulis, mamamayan at syempre, si Isabela. Hiniling siyang magbigay ng maikling mensahe. "Isang taon na ang nakalipas, nawalan ako ng motor," sabi niya ng may kahinahunan. "Pero may nakuha akong mas mahalaga. Ang tiwala na ang tao ay maaaring magbago." Tumayo ang lahat at nagbigay ng mahabang palakpakan.
Sa gitna ng mga tao, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatayo sa likuran, nakangiti ng may pagmamalaki at nangingilid ang luha sa mga mata. Si Vargas iyon. Nang matapos ang seremonya, nagkatinginan sila ni Isabela. Nagtangunan sila ng walang salita, ngunit puno ng kahulugan. Nang hapong iyon, ang kalangitan ng Santa Rosa ay kulay kahel. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa sunog na motor na nakalagay pa rin sa harap ng himpilan. Muling tiningnan ni Isabela ang motor bago umuwi at bumulong, minsan, kailangan munang masunog ang isang bagay para maging maliwanag. Sumakay siya sa kanyang bagong motor, hindi regalo, kundi resulta ng kanyang ipon mula sa part-time na trabaho at scholarship. Dahan-dahan niyang pinaandar ang makina, marahang dumaan sa kalsada kung saan nagsimula ang lahat. Sa salamin ng kanyang motor, nakita niya ang anino ng kanyang sarili. Hindi na isang dalagang umiiyak dahil sa